Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Excited ka ba magtayo ng negosyo pero ang problema mo kapital? Ang tanong, pwede bang mag-loan or mas magandang ipunin na lang? Yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Una, pag-usapan muna natin lahat ang paglo-loan. So, ang paglo-loan po ay siyempre pangungutang. Ang pag-advantage po niyan ay makakuha ka na agad ng puhunan. Pero ang problema po, ang disadvantage niyan, may interest. At wag naman po sana, paano na kung malugi? Kung nalugi po, ano po nangyari? Nawala na ang inutang mo plus nagbabayad ka pa ng interest. So, dalawa ang problema. Kaya kung titingnan po natin, no, kung kayo po ay maglo-loan, yan po ang magiging disadvantage. Benefits naman po tayo nag-iipon. Number one, pag nag-iipon po tayo, syempre naman wala tayong tinatawag na obligasyon. Just in case na mawala ang ating inipon, na nawala lang yung inipon, pero wala kang obligasyon na magbabayad ka ng interest. Kung tutuusin po natin, kung gusto mo magsimula negosyo ngayon, mas maganda na mag-umpisa ka sa maliit na kapital. Kung anong kaya mo. Kung ang kaya mo lang 200, doon ka mag-umpisa. Kung kaya mo 500, doon ka mag-umpisa. Sa totoo lang, kung hindi mo kayang palaguin yung 200 to 500 pesos mo, hindi mo rin kayang palaguin kung meron ka ng 2,000 hanggang 5,000 piso. Kaya ang pinakamaganda niyan, alam mo, mag-umpisa ka sa maliit na punan. Pwede kang gumawa ng pagkain, leche plan. Pwede kang mag-resell ng mga gamit, di ba? At palakihin mo to over time sa tamang diskarte at tiyaga. Kaya anong mas maganda? Loan or ipon? Maganda mag-ipon kung nagsisimula, di ba? Para walang obligasyon. Pero oras na, kumita na. Diba? Kailangan mo na ng puhunan para pato'y lumaki at lumago. Pwede mo nang i-loan. Bakit? Kasi sigurado na eh. Sigurado na may bibili. Sigurado na kikita kahit na umutang ka ng 5% per month. Kung kikita ka naman ng 20%, pwede mong bayaran ang 5%, kikita ka pa ng 15%. Kaya kayo, ano sa palagay nyo ang mas maganda? Mag-ipon or mag-loan bago mag-umpisa ng negosyo? Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Amerikanong lalaki kinidnap sa Zamboanga del Norte. Ang biktima, posibleng umanong dinala sa Basilan o Sulu. Magiging pagkakasunod-sunod ng party list group sa balota sa 2025 midterm elections, sinimulan ng trabahuhin ng COMELEC. Vice President Sara Duterte, muli namang iginiit na hindi siya tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. VP Sara, naniniwala o manong ginamit lang siya ni Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 elections. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagwaging Mr. Global 2024, isang Pilipino. Makakasama natin ang kapatid natin sa Media Quest na si Dom Corilla, live dito mismo sa studio. At Catherine Bernardo at Alden Richards, halos maya't-maya na raw ang quality time para sa isa't isa. Kamusta na nga ba ngayon ang kanilang on-screen tambalan? Pagka-pack up. Pagka-pack up. Kung may time pa, we really bond. We find comfort in one another. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz tingahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Dinukot ng mga armadong lalaki ang isang American sa bayan po ng Sibuco sa Zamboanga del Norte kahapon. Sa report na nakarating po sa mga pulis, mag-alas 11 kagabi nang sapilitan umanong damputin ng 4 na nagpanggap na operatiba ang 26 anyos na Amerikanong si Elliot O'Neill Eastman sa kanya pong tinitirhan sa Sitio Tungawan sa Barangay Poblacion. Tinangkapa umanong pumalag ng biktima pero binaril siya sa paa at saka po sinakay sa bangka ng mga suspect. Palaisipan pa sa mga otoridad ang motibo sa nangyaring pagdukot. At sa punto pong ito ay makausap natin si Lieutenant Colonel Helen Galvez, ang Chief Public Information Officer ng Police Regional Office 9. Magandang tanghali po, ma'am.
Yes po, Sir Jovic. Good afternoon po. Pwede po ba naming malaman yung iba pa mga detalye na hawak na po ninyo tungkol sa status doon sa dinukot na Amerikano dito sa ating bansa? Apo, sa ngayon, sir, ay ongoing pa ho yung mga pursuit operations po na ginagawa ng ating mga kapulisan and our AFP counterparts, as well as iniimbestigahan na po natin itong kaso na ito. So, meron bang impormasyon, ma'am, na siya ay medyo matagal-tagal na rin na dirito sa Pilipinas? Initial talk with the Chief of Police, according to him, about 5 months pa lang po yung biktima natin dito. Nakapag-asawa ho siya ng local. Nakapag-asawa ng local. So, nung bang nangyari yung insidente, meron bang impormasyon, ma'am, kung meron sa mga kasama nung mga panahong iyon? So far, nasa residensya ho ng kanyang asawa yung nangyari at may mga kasama naman po din siya sa area. Pero ongoing pa po yung ating mga investigation. Okay, so tinatanong na ito mga kasamahan niya kung ano ba talaga nangyari, ganun po ba? Okay, so ito ay nakuha lang nating report, pero may mga atraso daw po ba or tinatanong ng ating ng ilan sa mga netizen kung meron daw po bang atraso yung dayuhan doon sa lugar na pwede maging dahilan kung ba't siya dinukot o talaga bang pupunta na tayo doon sa angulo na baka ito ay kinidnap for ransom or para lang makakuha ng kapalit na pera? So ngayon po, nakikita natin sa investigation, wala po siyang threat or any police records sa ating local police. Wala din pong demand for any ransom. So lahat ng anggulo na ito tinitingnan ho natin. Okay, so dahil sabi nga nyo, wala pang ransom na hinihingi o wala pang naghahayag, ano po. So wala pa rin pong impormasyon kung merong armadong grupo na nasa likod nito. Opo, sa kasalukuyan ginagawa na natin yung validation ng ating mga report. Hindi pa po namin masasabi sa inyo kung anong grupo or hindi pa natin masyadong tinutukoy kung anong grupo ang nag-abduct dito. Okay, so one thing, kasi dahil parang ang unang ulat lumalabas po, ma'am, ay siya ay kinuha daw ng enforcement officer. So ito ay pwede na pang i-deny ng otoridad na hindi ito ang katotohanan. Hindi rin natin po tinatanggal yung ganyang angulo, sir. Iniimbestiga ho natin yan. At ma'am, marami po nangangamba sa nangyaring iyan, ano po. So paano ba tinitiyak ng ating kapulisan na ligtas pa rin po doon sa lugar na yon at sa Kalakhang, Zamboanga del Norte? Opo, kami po nananawagan sa amin mga kababayan, lalo na po sa area ng Sibuco and Zamboanga del Norte, yung Police Regional Office 9, together with other law enforcement officer in the area, as well as AFP counterparts. Lahat po ginagawa namin that we are still on top of the situation. This will not affect the general peace and order in the entire Zamboanga Peninsula. Okay, maraming salamat po, Lieutenant Colonel Helen Galvez ng Police Regional Office 9. Nagsagawa na po ang COMELEC ng raffle sa pangalan ng party list groups para sa kanilang magiging numero sa balota para sa Bilang Pilipino 2025. At magbabalita po ng live tungkol dyan ang ating kapatid na si Mon Gualvez. Mon, anong update dyan? Jovi, katatapos nga lang nitong raffle na ginawa para sa mga party list na layong malaman yung mismong numero nila sa balota o yung order of listing para sa magiging official ballot sa darating na midterm elections. Kasabay niyan, puspusan pa rin yung kaliwat ka ng paghandang ginagawa ng COMELEC mahigit 6 na buwan bago ang mismong halalan. Ipinasilip ng COMELEC ang aasa sa transmisyon o pagpapadala ng resulta ng boto sa 2025 midterm elections. Ginawa ito sa headquarters ng Dito Telecom, katuwang ang nanalong transmission provider na I1 para sa eleksyon. Sunod na raw nakakausapin ng COMELEC ang iba pang mga telco. Isa sa layunin ay mapanatili ang transparency. Kaya pagkatapos doon ng botohan, ilalabas sa kanilang website ang lahat ng gagamiting IP address para masuri rin ng stakeholders ang datos.
Isang IP address lang ang gagamitin sa kada automated counting machine o ACM. Malayo sa pinuna ni dating DICT Undersecretary Eliseo Rio noong 2022 elections kung saan mahigit 20,000 modems daw ang gumamit ng iisang IP address. Ilalabas po ng COMELEC sa ating pong website upang hindi na nagkakaroon pa ng order mula sa Kongreso upang i-produce yan o kaya naman hinihingi ng mga stakeholders natin. Siniguro naman ng Dito Telecom na walang problema sa gagamiting cloud storage kung saan daraan ng mga itatransmit na boto bago dumiretso sa mga data servers. Sa isang ACM, may nakasalpak na 2 SIM card, depende sa kung anong telco may maayos na signal sa lugar para sa transmission ng boto. May backup ding Starlink internet satellite oras na kailanganin ito. Isa sa nais masiguro ng COMELEC sa darating na bilang Pilipino 2025 na hindi na mangyari ulit yung pagkaantala ng ilang oras pagdating sa pagtatransmit ng mga resulta ng boto na dahil daw sa sinasabing kawalan ng signal. Paalala naman ng COMELEC sa mga kakandidato, dapat ideklara na ang gagamitin nilang social media accounts bagong December 13 na deadline alinsunod sa Fair Elections Act. Jovi, dito nga sa karatapos lamang na raffle, may nabuti pa rin ng COMELEC na gawing electronic, no, yung raffle para nga sa mga party list upang maging mas patas daw sa kanilang mga party list kung ano makukuha nilang number sa balota. Hindi tulad noon na alphabetical yung sistema. Kaya naman mula sa 156 na opisyal na bilang ng mga party list, 63 yung bilang na mga pwesto na paglalaban-labanan nila para makaupo sa mababang kapulungan. Jovi. Maraming salamat, Mon Gualvez. Kilala pong negosyante at dating governor ng Ilocos Sur. Ngayon, isa na pong senatorial aspirant or candidate na actually. Wala pong iba kundi si Ginoong Chavit Singson. Kabilang po sa kanyang flagship project, yung Bangko ng Masa at ang state-of-the-art e-jeepney. So makasama po natin ang live ngayon dito sa studio si dating Ilocos Sur Governor, Mr. Chavit Singson. Magandang tanghali, Gov. Magandang tanghali, UV. Opo. Salamat. Unahin ko na kasi kakaulit lang nung kasama natin, nag-raffle na dun sa sa COMELEC for the party list, kung ano yung mga numero. Alam ko meron kayong sinusuportang party list group. Ilocano ako. Yeah, may number 32. na sila. 32. Oh, so medyo malapit, ano. Para maganda naman yung nakuhang number na yun, ano. So, puntahan na natin, Gov, yung isa sa inyo pong dalawa yung flagship na gusto nyo i-push, ano. Pero before natin puntahan ito sa e-jeepney, doon muna tayo sa dahil interesado, pag titina ko yung aking social media, interesado sila doon sa bangko, yung ATM na gusto nyong ibigay, ano. So, kahapon, I was watching yung sister program namin, sinabi niya sa kanila na, it's a credit card, pero parang debit din. Ano? So, paano ba natin papaliwanag to sa ating mga kababayan? Yung gagawin ko, ginagawa ko na. Nangyari na, ginagawa ko na. Itutuloy ko lang. So, yung credit card, as a debit card, ang debit card, kung ano ilagay mong pera doon, yun ang pera mo, debit card. Pero the same, credit card ka ako, the same as a credit card dahil magagamit mo sa buong mundo. Dahil ang papatakbo ng credit card natin is Visa card, Mastercard, and yung Pay. So, yung aking Visa card. And later on, pamimigay namin sa buong Pilipinas, Mastercard. So, meron akong ginawa, itutuloy ko lang. Ginawa ko na sa amin, libre, lahat ng tao, binibigay namin with bank account, with a credit card, as a debit card. 77, kaya akong ginawa ito, pagtulong. Dahil ako kontento sa aking probinsya, natulungan ko na, yumaman ang aking lalawigan. Salamat ako sa aking kababayan, napatahimik ko na, magulo kami ng araw. So, tumutulong na ako sa iba. Ngayon, wala akong balak tumakbong senador, tumutulong na ako sa electric vehicles, saka yung bank. Kasi buong mundo ngayon, digitalization na lahat. Nasa mundo na tayo ng digitalization. So, ginawa ko na ito para hindi tayo mahuli. Tinuturuan ko ng aking kababayan ngayon paggamit. Hindi pa marunong mga ibang gumamit. Ngayon na makakaroon. 77% walang bank account. 31% walang credit card. No, 91% walang credit card. Gov, merong dalawang concern dyan, yung ibang kababayan natin na I think parang iparating na sa inyo at magawan po ninyo ng pagpapaliwanag yon. Una ay yung magiging madali ba para sa kanila na mag-apply niyan, lalo at minsan ngayon ang hirap ng requirements So, kaya mapapadali ba? Sila pagpunta lang sa bangko. Ito, hindi na po sila pupunta sa bangko. Nasa,
Nasa App Store na yung amin, V-Bank. At saka, ngayon, ang ginawa ko, ito. Ang ginawa ko na, nagawa ko na, itutuloy lang, narbakan ng bayan ko, kausap ko ito, mga mayors, dahil akong presidente ng Mayors League nung araw, bago si J.B. Bernos. So ngayon, nung mayor ako, sinabi ko na sa mga mayors, gagawa tayo ng card. Kung anong pangalan yung bayan nyo, yun ang card nyo. Okay. But with bank account, credit card na, as a debit card. Okay. So ibig sabihin itong Nabilitrato, card na by the umandar way. na. Yeah. Visa card meaning worldwide. Buong mundo. Visa card, Mastercard, yung pay. Ito Visa card. Pero yung bibigay ko sa iba, Mastercard. Okay. So buong mundo magagamit na. Advantages nitong card. Advantage. Yung mga negosyanteng maliliit, pwede na magbayad ngayon, diretso, hindi na sila lalabas sa bahay nila, diretso sa supplier. Papadala sa probinsya, babayad na sila rito. Kung wala ito, pupunta pa sila sa bangko, magbayad. Magbibis pa, maliligo pa, madidali pa, magtatricycle, gagastos, baka masagasaan pa. Yeah. So ito, sa bahay lang, padala na nila sa telepon, lipad na, bayad na kagad. And makikinabang dito ng gusto, overseas workers. Tinatawag natin sila hero, wala naman tayong binibigyan ng tulong. Eto na ngayon. Kasi nga Nagpapadala sila ng mga Okay. pera kung minsan di umabot sa mga kamag-anak nila, kung minsan nawawala. Pupunta pa sila sa bangko, kung saan-saan padala. Eto, hindi na sila, lang sa bahay sila. Pag bibigyan ko ng card, may bank account na sila, credit card na, debit card na, papadala nila, diretso sa account, e-wallet. Yeah. Diretso na sa mga kamag-anak. Okay. Linawin Yun ang natin. malaking Baka advantage. umasa sila. Walang, siyempre, iyan ay kailangan nilang bigyan ng laman o lalamanan nila, di ba? Kailangan Lalamanan bigyan nila. ng laman. Oh, okay. So, dahil siya magsisilbing credit card din, paano ba natin parang values Gov, na ang mga kababayan ay hindi lang utang ng utang, na dapat may responsibilidad din. Yes. How will you, anong paraan para po kayo ay mabigyan ng edukasyon sila sa ganung bagay? Yung mga mayor sa kasosyo ko, dahil yung mga mayor magtuturo, kailangan ituro din eh. Dahil hindi pa sila marunong, dahil bago lang ngayon ng credit card sa kanila, ituturo kung paano. Yeah. So, okay. ang credit card lang ginawa ko, debit card. Kung gusto nilang gamitin, maglagay lang to any bank. Magdeposito lang doon ang pondo nila. Yun ang pera nila sa bank account, sa credit card nila. Or debit card. Doon magagamit na nila maski ano, pambayad sa national, pambayad sa electric bills, national, any kind of payment. Ito nga akin, pati US Visa, pwede ka maglagay dito eh. And BankNet, meaning kasusulat ang bangko. Yeah. Right now, it's being powered by Union Bank. Kakausapin ko rin mga ibang bangko sumusyo rito para makatulong sa ating bayan. Kung hindi, meron ako sariling bank. Yeah. Meron akong bangko sa Amerika, Bigan Bangko International, approved. Merong bangko sa Bigan, meron ako digital bank, ginawa ng Japan, Hitachi. Yun ang malaking tutulong dito. So, Okay. that will power all the credit card, Na bank i-release account ninyo. sa Okay. buong Pilipinas. Okay. Gov, skip na tayo, no? Dahil medyo napaliwalag naman ninyo. Okay. Puntahan natin Egypt ninyo. Egypt. No? Okay. Ang Egypt naman, bago ko nag-decide tatakbong senador, ginagawa ko na. So, itutuloy ko lang. Matagal ng program ng gobyerno yung electric vehicles. Hindi ma-implement dahil pinapadala sila sa land bank, utang. Mag-down payment ng 500. Yeah. And then, porsyento siyempre. Walang magpapautang na walang porsyento eh. May interest. So, walang pumapatol. At minsan, inimbita ko si President Marcos sa launching ko ng Dongfeng. Kasi ang mga electric vehicles, labanan lang sa baterya. Gaano katagal, gaano katibay. Dongfeng is the third largest in China and sila naka-invento muna magandang baterya. Yung isang kotse na ako denounce ko, isang charging 2 hours, 630 kilometers. Meaning, Maynila abot hanggang Apari. So matagal. Sila ang naka-invento noon. Nakauna na sila. Mag-i-improve pa yan. So maganda. Yun ang kinuha ko. So while talking to the President, I made mention that during the past administration ni President Duterte, matagal na ito, hindi na-implement yung electric vehicles. So now that is your time, now that you're the President,
Kako, to accelerate your administration, Mr. President, it will happen. Because I will provide all electric vehicles, all electric tricycles, all electric motorcycles without down payment, zero interest, no guarantee from the drivers. Magagaranti yung mga LGUs. Huhulugan Mayors, nila. huhulugan lang. Huhulugan nila. Hindi ba Parang nakakatakot yun sa rent to parte own. nyo? Hindi ba nakakatakot sa parte nyo yun na parang palugi, sabi nga nila? Lugi ako. Mm. Dahil sa jeep, hinanap ko muna, tulong ko ito ako. Dahil marami na meron akong negosyo sa Korea. Meron akong factory ng jeep. Meron factory doon ng aeroplano, meron akong factory ng hovercraft, pascraft, submarine, lahat. So, kasosyo ko ron, mga electric vehicles din. E-mobility ko tawagin. Yeah. So, sumama lang sa akin para tumulong. So yan yung dalawa yung gustong i-push at Yes. ibigay sa taong bayan kapag kayo nangangampanya na. Yes, tutuloy ko lang. Aside from others. Okay, meron pang iba. Marami, Okay. marami pa. Pero Gov, para pwede bang mag-usap tungkol sa mga issue ngayon sa bayan? Yes, Marites. Okay. Magmamarites tayo ng konti. Hindi, kasi kahapon, kagabi, natanong kayo ng mga co-anchors natin dito tungkol doon sa kayo, hindi naman naiipit, nasa gitna kayo ng mga Marcos sa mga Duterte. Lalo at ngayon na medyo mainit yung huntahan. Uminit lalo dahil ngayong umaga nagpa-press con si Vice President Sara Duterte. At medyo hindi na siya nagtago ng kanyang damdamin kontra sa mga Marcos, specifically the President. Ano yung paramdam niyo doon? Dati, kakausap niyo na para magkakakampi kayo Kasama ko silang dalawa, umikot sa buong Pilipinas. Sila ang tinulungan kong pareho. Okay. So, natulungan kong pareho kong kaibigan. Kaya ako, nung nag-decide ako, independent ako. In-endorse ako ng President Duterte, nagpapasalamat ako, in-endorse niya ako. Pero hindi ako pwede sumama ka ako dahil independent ako. Ayaw ko may masaktan sa dalawang. Tinulungan ko. Tinulungan ko pareho Unang-una, usapan namin noon, si President Marcos, ang gusto lang niya Vice President. Nung nagpatulong sa akin, sinabag ko ni Amy Marcos, Senator Amy Marcos, Manong, can you help us for the early campaign for para BBM? kumbinsihin? Ganun, okay. Yes, but you call first the leaders of the North. We'll start from the North. Tinawag, I'll call them, but I'll use your name. So tinawag, pagdating, salamat, dumating kayo, para makatulong sa Vice Presidency ni Bongbong. So, but si Manong Chavez may strategy. Manong, can you tell us your strategy? Kako, walang tatalo kay Sara. Nakahanda na yon. Nakita ko ng tarpaulin lahat. Walang tumatakbong presidente. Siya ang pinakamalakas. Mananalo na yon. Nung time na yon. Nung mga oras na yon. Nung mga oras na yon. So, kami mag-uumpisa pa lang So kako, Vice President ng i-file natin, marami kang kalaban dyan ako. Presidente muna, uikot tayo, so we could start early. But kung mag-file si Sara, you have to slide down. I'll have the leverage to talk to Sara. Maging Vice President ka, protected ka na ng administration. Hindi ka na madadaya ako. Palakpakan pa sila. Thank you, Mano. Okay yan. Pero, alam niyo ba kung sino nang umbinsi kay VP Sara na na tumakbo bilang vice na lang? Ganito ang nangyari. Okay. Nung nakalayo ka na kami, lahat, because I'm the president of the Mayor's League, nagtatanong may paro si Sara, nag-usap na kami ako. Dahil yung strategy ko na oras na mag-file si Sara, bababa siya. Yeah. So, nung popular na si Bongbong, President Marcos, kinausap mo Sara, mag-file ka na dahil usapan namin, bababa siya. He is willing to slide down to be your Vice President. Sabi niya, Manong, maraming salamat pero hindi ako tatakbo maski anong posisyon. May nangyari. So, yun ang nangyari. Hindi ko na ikwento pa yung mga marites na iba. Okay. Pero basta ang ending ay ang ending, ayaw niya tumakbo. So, si President Marcos gusto niya i-endorse ni President Duterte. Makakausap mo, i-endorse ka yan, eventually ka ako dahil wala silang for president. Ang ginawang presidente si Bongo, then siyang vice president. So, parang magulo pa. So, concentrate lang tayo sa for presidency dahil ayaw na ni Sara.
hanggang kulit sila ng kulit-kulit na sila kulit si Sara, nag-decide tumakbo ng vice. Gumanda na Yung lalo. silang nangungulit, kasama ba dun si Senator Amy? Lahat ang kinukumbinsi, mag-file na for president, mag-file na for president, mag-file na for president. Okay. Ewan ko kung ano naisip, nag-file, pero sinabi na sa akin, hindi nakatapo anong posisyon. Ewan ko kung ano naisip, nag-file for vice president. So, napaganda tuloy ang posisyon ni BBM. Okay. So, yun ang nangyari. Pareho kong tinulungan, sinama ko na si Sara, umikot na kami silang dalawa. Yeah. Ako nasa gitna, i-introduce ko sila sa mga mayors, because I'm the president of the Mayors League. So, lalong popular ng dalawa. Yeah. Gov, sa sitwasyon nila ngayon, kayo naman pala, nasa gitna din at nakakausap niyo sila pareho, mare-repair pa ba itong ganyang klaseng relasyon? Kaya nga, I decided to run for vice independent LL. Alam mo ng LL? Ano nga ba sinabi niyo sa sa PIC sa Manila Hotel lakas loob. Yan. Independent LL, lakas loob. Dahil pareho kong kaibigan So, nagpapasalamat ako kay President Duterte, in-endorse na ako. So, natulungan ko naman si BBM, so okay lang, nagpapasalamat din ako. So, independent na ako. Yeah, para iwas gulo. Pero ang nag-convince sa akin, yung pag-endorse ni President Duterte, nag-react agad yung mga governors dahil ako naging presidente noon. Nag-react ang mga mayors, city mayors, dahil natulungan ko lahat yan. Councilors, 17,000 members, nag-react lahat, nag-endorse. Yeah. So, may ginagawa na ako, ang daming red tape. Yung nga, card, jeep, ang tagal. Ang daming red tape. Naipit sa DOTR, pupunta pa sa DOST, pupunta pa sa DNR, ang tagal sa DOTR, LLT, FRB, so ang daming red tape. Yeah. So kung mag-senator ako, mas mabilis ang pagtulong ko sa ating kababayan. Natulungan ko na ang lalawigan, papasalamat ako sa aking kababayan. So ngayon, tumutulong na ako sa lahat. Dahil ako pa rin ang emeritus na binoto yung mga Mayors League. So, tinutulungan ko yung mga mayors dahil itong ginagawa namin card. Yes. Kami mamimigay sa lahat ng credit card with bank account. Gov, babalikan natin yung kandidatura nyo mamaya. Pero sisingit lang ako ng isa pang marites na tanong. Okay. Pwede ba? Kasi, nag-offer kayo nung panahon na nanalo si Carlos Yulo ng pabuya. Yes. At ito ay nagkaroon ng backlash sa social media kasi parang meron kayong iginigiit na sana'y gawin para maibigay niyo yan. Hindi ko alam kung ano nakinata nyo. So siguro balitaan nyo kami kung ano nangyari doon sa pabuya sana na gusto nyo ibigay. Pero ano ba ang pwede matutunan na values doon sa naganap na yan? Gusto ko lang mangyari doon, maging role model si Carlos Yulo. Dahil yung nasa Bible, nasa utos ng Diyos, isa, respetuhin mo ang magulang mo. So gusto ko lang sila magsamang pamilya, magbibigay ng 5 million. Kung siya lang, na-meet ko ng pamilya. Hindi po, kailangan kasama si Carlos, magsama-sama kayong pamilya. Kaya nag-a-appeal ako, ngayon, nag-a-appeal ako kay Kaloy Padilla, patawarin mo na magulang mo, be a role model sa mga pamilya, dahil utos ng Diyos yan, ibibigay ko pala yung 5 million, maski saan mo gastusin. Basta magsama-sama lang kay pamilya, pakita mo sa taong bayan na ikaw role model ng pamilya. Kung hindi mangyayari yan, Gov, dahil sabi niyo, nakausap niyo naman na yung pamilya, tutulungan niyo ba yung pamilya? Tutulungan ko ang pamilya, pero hindi ko bibigyan ng 5 million. Okay. Malinaw. Yung 5 million, malinaw, nakahanda pa rin. Bigay Kaloy Padilla, kay Kaloy, masisa niya gastusin. Gastusin niya sa girlfriend niya o sa pamilya niya. Basta magsama-sama lang. Okay. Yun lang purpose ko ron. Mag-move on ako sa ating pagmamarites. Gov, puntahan natin yung inyong kampanya. Alam natin na kayo lilibot na very soon o kung hindi pa man sa ngayon. Pero siyempre, may mga survey na lumalabas Yes. So ano yung nyo, mga palagay nyo dun sa standing nyo ngayon? Ang national election, ang importante yan is awareness. Hindi pa aware ang tao na tatakbong senador. Kilala ako. Pagpunta ko, di naman ako alam, di tumatakbong senador. So, awareness ang gagawin ko.
bago lang ako eh. So, by November, December, January, lalabas ko lahat yung mga plano ko. Bubumbayin ko sa social media. Ipapalam ko na tatakbo ko senador. Doon mo makikita na angat na yung pangalan ko. Dahil, importante sa national election is awareness. Even if they know you, if they're not aware that you're running for senator, hindi ka kilala, hindi ka buboto, hindi naman kandidato, sabihin nila. So, kailangan ipaalam ko sa taong bayan na tumatakbo ako senador. Yeah. So, yun ang trabahuin ko itong 3 months before we start campaigning. Okay. Sabi nyo nga, LL, lakas ng loob. Lakas ng loob. Lakas ng loob, lilibot kayo dahil hindi kayo sasali sa anumang partido. So, paano yung akit nyo sa stage? Kanya-kanya, sariling social pagpunta media, na? Okay. Social media, tarpaulin, lahat, gagamitin ko lahat, nakahanda na lahat yan. So, kailangan malinis, nagplaplano na kami lahat, mag-umpisa kami, November, December, January, makikita mo na yung pag-akyat. Mga debate na gagawin ng COMELEC at ng media, handa ba kayong dumalo? Handa akong humalo sa lahat ng debate. Anong magiging style nyo? Magiging combative ba kayo sa ibang mga kandidato? Kaya nakapula ako palagi. Oo nga, parang fighting red. Yung kulay, ano? Hindi ko na pinalitan to. Nagpagawa naman ako, baka kala mo, hindi ako nagpapalit. Nagpagawa ko sa dosena. Na maraming pula. So, pula lahat. Ng pula lahat, ano? Fighting red. Ready to fight. So, i-monitor namin yan, Gova, ang inyong fighting red stance kapag kayo lumibot na dahil tayo media. Kailangan i-cover lahat ng mga tatakbo. No? Pero thank you for joining us this afternoon. Salamat. Salamat sa pag-imbita sa akin. Bigyan yung ko ng oras. Maraming salamat. Okay, Gova. No? Maraming salamat dating Ilocos Sur Governor at Senatorial Candidate Chavit Singson. Thank you, Gova. Okay, samantala mga kapatid, muli pong binanatan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa press con sa kanya pong tanggapan kanina. At sa pahayag ni PBBM na dismayado siya nang sabihin ng bise na hindi sila magkaibigan. Buwelta naman po ni VP Sara, hindi na raw dapat magdamdam ang presidente dahil maraming trabaho raw na mas dapat unahin. Dilinaw rin niya na hindi siya kailanman kinumbinse ng ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbo sa pagkapangulo. Ang pagtakbo naman daw niya sa pagka-vice-presidente ay dahil sa alok ni Senadora Amy Marcos na buuin niya itong unity team para matalo si former Vice President Leni Robredo. Kaya ang tingin daw po ni VP Sara, nagamit lamang siya ng Pangulo noong panahon ng kampanya. Susunod, ilang jeepney drivers hindi po naniniwalang nasa 80% ng mga kasama nila ang nakasali na sa PUV Modernization Program. At bagong game show na Quizmosa, malapit ang mapanood dito sa Kapatid Network. Ang host na si Ogie Diaz, makasama po natin ang live dito sa studio. Yan at iba pa sa pagbabalik po ng One Balita Pilipinas. Approve po kay Pangulong Bongbong Marcos ang naging pagkukusa ni Senate President Chis Escudero sa political reconciliation kay dating Vice President Leni Robredo. At para po bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Senate President Chis Escudero and who has taken a very important step towards political reconciliation yesterday. Well done. Pahayag yan ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng muli nilang pagkikita ng political rival noong 2022 elections na si former Vice President Leni Robredo. Si Robredo ang sumalubong sa Pangulo kahapon sa inaugurasyon ng bagong Sorsogon Sports Arena. Inimbitahan kasi siya ni Escudero para i-welcome ang Pangulo bilang isang Bicolana. Ayon kay PBBM, masaya siya sa naging hakbang ng Senate President. Sinabi ni Marcos kasabay ng paglagda sa Republic Act 12028 o Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Act sa Malacanang. Layunin nitong palakasin ang sektor ng edukasyon.
It is available for those who are re-entering school after a hiatus, those grappling with proficiency in reading, mathematics, and science, and those who encounter challenges in passing examinations. Bahagi kasi ng nilagdaang batas ang pagkakaroon ng structured tutorial sessions sa pamamagitan ng face-to-face, online o blended learning approach. Aminado ang Pangulo na malaking hamon ng edukasyon, lalo't batay sa pag-aaral ng PISA, 75% ng mga mag-aaralang low performers sa mathematics, science, reading at creative thinking. The ARAL program will nurture learners holistically, fortifying their academic foundations and enhance their resilience in the face of adversity. Matapos nito, dumalo rin si PBBM sa Manila Fame 2024 sa World Trade Center sa Pasay City. Dito, ipinakita ang mga home, fashion at lifestyle products na gawa ng maliliit na negosyante at artisan communities. Nangako si PBBM ng suporta sa mga ito para makita ng international market ang kanilang likha. The designs are so... First, they're very Filipino, which means they're charming, and they're amusing, and they're entertaining. They're not, sometimes they're very serious, sometimes they're not. But you can really see that Pinoy, well anyway, maybe because I'm Filipino, gawa ng Pinoy yan. You know, because there's always a touch of humor. There's always a touch of charm. There's always a touch of softness and gentleness. Kinilala rin ng Pangulo ang naipapasok na kita ng design industry sa GDP o ekonomiya ng bansa. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Insentibo para sa mga lalahok. Sa pagkakataong ito, yan naman daw ang alok ng LTFRB sa mga gustong makasali sa Public Transport Modernization Program. Magbabalita si Ian Suyu. Enero lang sumali sa Public Transport Modernization Program ang 15 taon ng jeepney driver sa Quezon City na si Freddy. Para sa kanya, magandang desisyon ang ginawa niya. Para po mabala yung biyahe po nila. Para tuloy-tuloy po yung trabaho. Wala naman po nga bala sir kasi hindi naman po kami hinaharang. Ngayong araw, binuksan muli ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang aplikasyon para makasali sa modernization program. Tatagal ito ng hanggang sa November 29. Pero hindi tulad ng dati, bawal nang bumuo ng panibagong kooperatiba. Ito na rin daw ang huling pagkakataon para sa mga tinatawag na kolorum na jeep na makianib na sa programa. Right now, you're only limited to joining existing cooperatives. However, may mga rota pa po tayo all over the Philippines na wala pang mga existing cooperatives na nag-apply. In those instances, we will allow new cooperatives to come in. Ginawa raw ito ng ahensya alinsunod sa hiling ng Senado. Matatanda ang hanggang katapusan ng 2023 ang orihinal na deadline ng consolidation at ilang beses na palawig ng gobyerno hanggang noong April 30. Ayon sa LTFRB, nasa 83% na ng kabuang mga jeepney at public utility vehicles ng buong Pilipinas ang nakapagpa-consolidate na. Pero dahil sa reopening ng programang ito, posibleng madagdagan pa yan ng nasa 7 hanggang 10%. Makikinabang na rin ang mga sasaling tsuper sa iba't ibang insentibo ng gobyerno gaya ng fuel subsidy na aabot sa 10,000 piso at libreng sakay program na aabot sa 20,000 depende sa klase ng jeep. Pero para kay Manibela Chairman Marvel Buena, panakip butas lamang yan. Hindi rin daw totoong mahigit 80% na ang sumaling tsuper sa consolidation program. Masasabi natin na realistic, siguro mga nasa 55 to 60% po kasama na yung mga natakot. Pinapakita ng LTFRB, eto, dahil mga mangmang kayo, may ayuda, pumasok na kayo. So ganun nila binobola ang mga drivers at operators. Patuloy rin daw nahihikayati ng Manibela ang mga tsuper at operator na huwag kumagat sa mga insentibo ng gobyerno. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Nasabat ng mga taga-National Bureau of Investigation ang daan-daang libong halaga ng peking produkto sa Cebu. Yan at iba pang balitang dako, hatid ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale. Maingod to, Jovi.
Kinumpiska ng NBI ang kalahating milyong pisong halaga ng mga peking produkto sa Park Mall sa Mandawi City, Cebu kahapon. Ayon kay NBI Intellectual Property Rights Division Supervising Agent John Ignacio, kasama sa nasabat ang peking luxury bags, sapatos, relo, wallets, belts at iba pa. 33 stalls lahat ang kinumpiskahan ng mga produkto. 2,500 hanggang 10,000 pesos lang ang benta nila sa kada bag. Pero yung original nasa 100,000 pesos hanggang 1 milyong piso ang halaga. Nagreklamo kasi yung mismong luxury brand sa Hong Kong tungkol sa kinokopyang mga produkto. Dadalhin sa Maynila ang mga nasabat. Sa iba pang balitang dako, Joey, kasado na ang National Real Estate Convention dito sa Cebu City sa linggo. Kasama sa tatalakayin ang problema raw sa oversupply ng mga high-end condo units ngayon na resulta ng pagkawala ng mga pogo. Sa ngayon, mga 50% na raw ang lugi ng mga kumpanyang apektado. Bagamat dito naman sa Visayas, sa tourism nagpo-focus ang mga real estate developer. Inasahan ding makakatulong ang tumataas na OFW remittances. Kini ang mga balitang dako karong adlaw gikan dinhi sa Subo. Balik sa iyo, Joey. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Pwede na raw pagkakitaan ang pagiging marites sa inaabangang game show na Quizmosa ng Kapatid Network ang magiging OG Cheese Master dito. Walang iba kundi ang nag-iisa, OG Diaz, na mga kasama po natin live na live sa studio. Yes! Ay, naku, maraming salamat sa inyo, MJ at Sir Jovi. Ayan. Wait, Mama Ogs, ready ka na ba? Kamusta naman ang date tonight? Ay, sorry, akala ko papalitan kita. Ay, kayo ba? Okay. Sorry. Tayo, charot. Hindi, pero chika lang. Ito na nga, Mama Ogs. Ano na, kamusta ang Pabri TV mo? Date tonight ang promo mo today, ha? Alam mo, gusto ko na nga tumira dito malapit sa Reliance para hindi na ako natatraffic sa EDSA. Nakakaloka. Pero syempre, pag mahal mo yung ginagawa mo, gigising ka talaga napakaaga para puntahan mo. Kaya andito ako, excited kaming ibalita sa inyo. Ang Quizmosa po ay magsisimula na October 21, Monday, pagkatapos po ng Itbulaga. 6 na araw sa isang linggo. Grabe! Oo, yung chance ninyo na manalo bilang kayo ay Quizmosa. Belita ako, 50,000 pesos per day. Per day. On a daily basis kami mamimigay ng premyo. At syempre, ang pinakamababa na makukuha nung isang winner ay 20 ba o 30,000. Wow! Yun. Mama Ogs, nakita mo ba kasi napaka-prolific ng inyong karera sa showbiz, di ba? I mean, off-cam, on-cam. Pero nakita mo ba na magiging game show host ka sa bingo cards mo ngayong taon? Ay, naku, wala nga akong kamuwang-muwang dito. Talagang nakakatuwa lang na nagtiwala ang TV5 sa atin para, alam mo, ibigay sa atin itong Quizmosa. At syempre, siguro isa na rin sa dahilan kung bakit ay yung pagiging updated natin sa mga latest happenings. Ayan, syempre makakakontribute din tayo rito sa TV5. Di lang tayo ay isang legit na marites. Correct! Oo, diba? Ang dami papapasabog ka rin po ba ng mga chika mo doon sa... Pero tape, alam ko iba dito tape, pero magpapasabog ka rin ba ng mga ibang chika tungkol sa mga artista natin sa Quizmosa? Kailangan, MJ, kasi iba na ang labanan ngayon sa lalo na sa digital, hindi ba? So, kailangan na magbalita ka din. No? Pero hindi naman para mag-invento tayo, para lang ma-viral tayo. No? Yung mga latest happenings, doon natin ibabahagi sa kanila. Lalo na kung saktong araw na yun naganap, or kahapon lang naganap, o bukas magaganap, mababalitaan natin sa Quizmosa. Pero ito po na medyo nag-media run na kayo, ano yung na-miss mo pala sa TV? Noong nagtitape ka na? Alam mo, ito nga ang konsepto ko Pag hindi ka na dati, nung nagtitv ka, para ka nag-aaral, hindi mo lang alam kung kailan ang graduation. Okay. Ibig sabihin kung kailan matatapos. Oo. Andito na naman ako, sumabak na naman ako para ako nag-aaral ulit at hindi ko alam kung kailan naman ang graduation ulit. Sana di ba? 13 years, 20 years? No, 20 lang naman yung goal ko.
20 years. I love Sana it. umabot. Oo naman, ba't hindi, di ba? Sana malakas pa. Oo. Di ba? Pero nakakatuwa rin yung mga kasama mo rito, Mama Og. Sila Ton, Mama Jigs, Saka at si si Kid Kid Yambao. Yambao. Oo, hindi, kailangan ko, ako Gen X, yung mga kasama ko millennial, at meron kaming Gen Z, para iba-iba yung outlook, yung perspective in life, di ba? Na magbabahagi sa kanila ng mga opinion tungkol sa mga latest happenings, sa mga issues, di ba? So, yun ang kailangan naming marinig dun sa show. Ayan. At ngayon nga, parang nakakatuwa, no? Kasi parang tumatawid ka from online to TV. At pagbalik mo, iba na yung landscape, di ba? Parang may mga ABS-CBN show sa TV5, GMA-ABS. Nagme-merge na. Correct. Actually, kagabi nga lang, Mama Ogs, di ba? Mayroon tayong Hello, Love Again. Tapos parang naligaw tayo, mga kapatid doon, di ba? Hindi nga maligaw. Parang kailangan magtulong-tulong rin talaga para sa free TV, di ba? Oo, hindi. Kailangan talagang buhayin at lumakas panlalo ang free TV, di ba? Kasi ang kalaban talaga niyan, digital na, no? Correct. At hindi lang digital, pati yung mga streaming platforms, yung panonood ng mga, yun nga, yung mga pelikula sa streaming, at syempre, mga games, mga gamings. Alam mo, minsan, meron akong workshopper doon sa OGDS Acting Workshop. Oo. Tinanong ko siya kung, kung meron kami eksena kay Sharon Cuneta. Sabi niya sa akin, sino si Sharon Cuneta? Sabi ko, oh my God. Sabi ko, ano ba pinagkakaabalahan mo sa buhay, anak? Gaming. Iba na. Imagine mo kung hindi ka masyadong tutok sa digital, I mean kung hindi ka visible bilang artista, Diyos ko, makakalimutan ka ng mga tao. Kaya nga. Pero ngayon, superstar, Mama Ogs, di ba? I love it. Ay, nakakatuwa kasi mga Gen Z, pati mga Alpha Gen. Correct. Ay, Diyos ko, kilala tayo. Kaya, wow, kaya tuwa ako. And I'm happy na babalik ka sa Free TV, Mama Ogs. Please do promote Quizmosa. Malapit na. Ay, nako, ayan na mga kapatid. Ito na po ang inyong pagkakataon kung kayo po ay isang chismosa, legit chismosa. Siyempre, tungkol sa mga showbiz, sa sports, sa politics, ay nako, andito na po lahat yan. Sasakupin na po ng aming show yan mula Lunes hanggang Sabado, 2:30 p.m. po pagkatapos po ng Itbulaga. Abay, ano pa nga bang hinihintay ninyo? Tutukan nyo na ang Quiz Mosa! I love it, Mama Ogs. Thank you so much. Eto na, may round 2 pa tayo. Kapatid din natin ito, Mama Ogs, Mr. Global 2024, Dom Corilla. Live na live din po dito sa studio. Abangan! Magandang tanghali mga kapatid. Sisimulan na sa November 18 ang mas pinahabang operasyon ng mga mall. Yan ay para paghandaan ang Christmas rush o yung mga maagang mamimili para sa Pasko. Bukod sa traffic, anong nagpapaalala sa iyo na malapit na nga ang Pasko? Tara, samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Yung pamilya po, yung pagsama-sama sa Pasko ng buong pamilya. Magsama-sama po yung buong pamilya, lalo na nawalan kami ng mga grandparents. Yun lamang. Marami po nakasabit na, na mga Christmas light. Kahit malayo pa, masaya na po tingnan. Ano po kapag naririnig yung mga tugtog na pang Christmas? Masaya, yung panahon, yung malamig. Marami na po mga sari-saring paninda sa mga kalsada, sa mga bangketa po. Ako ang inyong hani ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Sinisikap daw ngayon na mapausbong ang local textile industry sa pamamagitan ng paglalapit ito sa masa. At live po mula sa Makati, magbabalita si Mobile Journal Merrimon Reyes. Merrimon, anong meron dyan? Jovi, ganap nang sinimulan ang likhang Hobby Fair dito sa Palm Drive Activity Center, Glorieta. At para naman sa pagtawid ng kaalaman sa textile industry at pagbuo ng network para sa mga tumatangkilik. Ito ang pang-14th na fair ng Hobby, the Philippine Textile Council, isang NGO na sinusuportahan at patuloy na pinauusbong ang local textile industry. Ang tema nila ngayong taon ay Earth to Loom, Celebrating Natural Dyes in Philippine Textiles.
Higit 100 din ang mga exhibitors at merchants na nagmula pa sa iba't ibang lugar sa bansa tulad ng Aklan, Bangsamoro, Laguna, Ifugao, Cotabato, Bicol, Cordillera Region, Zamboanga at iba pa. Ilan sa mga binibenta rito, sapatos na gawa sa abaka at canvas na may price range na 2,000 pataas. May ceramic mugs, bowls at vases din na nasa 800 naman ang halaga. Ang mga modernized traditional apparels at bags din ay mabenta rito na nasa 1,000 naman ang presyo. May banig din dito, crochet, plushies, baskets, trays, malong, organic body washes, pati antique accessories na ang ilan sa mga ito ay nasa ilang libo ang presyo dahil sa gold pieces. Mayroon din mga produktong sustainable dahil bukod sa natural dyes lang ang ginagamit, mga donated cloth swatches at sako ang material. Magaganap din ang series of workshops, pati ang annual Eloisa Hizon Gomez Abaca at Lourdes Montinola Piña Weaving Competition. Jovi, may libreng taho at sorbetes din para sa mga maglilibot sa mall at pupunta sa fair. Sabi naman ni Makati Mayor Abigail Binay, bawat rehiyon daw sa bansa at ang kanilang mga textile at local products ay may kanya-kanyang story to tell. Kaya dapat daw ay ipagpatuloy ang pagtangkilik at suporta sa mga ito. Kaya sa mga may gustong pumunta rito, tatakbo ang Likhang Habi mula ngayon, October 18, hanggang sa Linggo, October 20. Jovi? Maraming salamat, Mobile Journal, Merymon Reyes. Round 2 na po tayo ng showbiz. A gentleman with an essence. Yan ang peg! Yan ang pinatunayan po ng ating kapatid, MQAA artist Dom Corilla, na kauna-unahang Pinoy na nagwagi sa Mr. Global Pageant. At live na live, kasama po natin ang ating kapatid dito sa studio. Hi, Dom! Ay, magandang hapon, kapatid! Oh my gosh! Ang matipuno, di ba? Gusto ko yung gentleman with an essence. Oh! I love it. But you know what? Talagang minani ba yung term, no? Pero talagang ang galing-galing mo dun sa Q&A ng Mr. Global. No wonder, ikaw ang nakurunahan, How does it feel to be our male pageant king after 10 years? Oh my gosh, it's still a dream for me. I did not expect to win, but basta binigay ko lang yung best ko. And I think right now I have a lot of responsibilities, but I'm so excited for my reign and for what's next to come. Alam mo kasi, the last na may nanalo po, na male pageant king sa atin, si Neil Perez pa, tama? Yes, 10 years ago, 2014. Yeah. Grabe. Pero just to give a light, kamusta ba yung male pageant scene ngayon? I think it's starting to ramp up again kasi right now we have a lot of strong male contenders now. Tapos lumalaban na talaga sila. Hindi lang yung mga girls yung strong ngayon. Male contestants are also getting stronger. So I think me winning Mr. Global mas naging napa-expose yung male pageantry sa buong around the world. Okay. Yeah. Yeah, but meron kang ngayon nga MQAA contract for acting. Yes. Diba? You could do modeling. What made you go into pageantry this time around? For me, I think being able to have an exposure to be able to express my voice to people and also, to be able to meet a lot of people. I think pageantry is a big step in a big platform for me to be able to, talk to a lot of important figures and get my name out there. Galing. Yeah. Maganda strat nga yun, in fairness. I love it. Pero ano ba siya, nung nag-Mr. Global ka, di ba? I do know, meron pa ring swimsuit yan, Q&A. What mattered most? For me kasi, alam ko yung mga other delegates, they're very handsome, very maganda yung abs, yung katawan. So for me, I needed to stand out more. For me, I think I had the advantage in terms of speaking English, in speech and Q&A. Correct. So doon talaga ako bumawi. Tapos it turns out that there's 4 portions of speech and Q&A. So talagang My tinodo ko gosh, talaga. kaya ang galing-galing. Mapapanood mo yan sa social media pages ni Dom at ng Mr. Global. Pero eto na, ano ng plano ng MQAA para sa ating mga kapatid? They have a lot of plans for me. They want to do showbiz, maybe acting. And I really want to be an action star. Hopefully, makasama ko si Coco Martin, sa mga action shows. I love it. I want Nako, oo, at least dito rin yun sa Kapatid Network. Yes. But Dom, thank you so much for gracing us here in the studio. Buong araw pa po siya dito, mga kapatid. So, sasamahan niya tayo. I love it. Makikita niyo rin siya mamaya, syempre, sa iba pa mga show dito sa 1PH. Pero eto naman, nabuhay po ang Kath Den Fever. Lalo't nalalapit na pong ipalabas ang kanilang pelikulang Hello, Love Again. Siyempre, nakatsikahan natin si Catherine at Alden. Narito pong report.
The kilig is giving! Pagpasok pa lang ni Catherine Bernardo at Alden Richards sa red carpet, tumodo na ang hiyawan ng fans para sa media day ng upcoming Star Cinema at GMA Pictures film na Hello, Love Again. Present din tayong mga kapatid. At naka-sit-down interview natin ang superstars 5 years matapos ang kanilang unang pinagsamahan. Kwento sa atin ng Kathden. Trust ang naging foundation kung bakit tumibay ang samahan at friendship nilang dalawa. I think yung what we left off during the first part of the film was never lost. Nachika nga ni Direk Kathy Garcia Sampana sa MediaCon na sa kabila ng mabibigat na eksena sa filming ng Hello, Love Again sa Canada, naabutan ba naman niya si Kath at Alden na kumakain sa lapag magkasama? At grabe ang pag-alalay sa isa't isa as co-actors. Chika sa atin ng Kathden na mahalaga na may quality time bonding sila. Yeah, since maliit lang din yung group namin, small group, talagang we make it to a point na kami rin talaga yung sama-sama when it comes to breaks, and at the same time, pag during rest days, magkakaroon din kami opportunities to spend time together. Or pagka-pack up. Pagka-pack up, kung may time pa, we really bond. Kasi parang with filming abroad, meron talagang challenge eh. It's not always an easy, like a walk in the park. But yun, parang we find comfort in one another. Speaking of challenges, na-overwhelmed daw ang neighborhood kung saan nag-film ang pelikula sa Canada dahil dinumog ng fans na Pinoy at maging foreigners ang location ng Hello, Love Again. Kasi medyo nagiging unacceptable na dun sa ibang mga nakatira sa neighborhood na maraming taong nag-iipon-ipon doon, and parang medyo na-jeopardize pa nga yung filming namin during that time. So, but we were very happy, and at least alam naman namin na, and alam nila na this film is for them. So we're very excited na yung support na pinakita nila doon finally na may papakita namin with this film. Bukod sa Philippine premiere ng pelikula sa November 13, ipapalabas din ang Hello, Love Again sa New Zealand at Australia sa November 14, USA, Canada, Guam at Saipan sa November 15, Middle East, Singapore at Malaysia sa November 28, Cambodia sa November 29, at coming in Hong Kong this November as well. Sa Nobyembre rin dadalo sa screenings ang Kathden sa USA, Canada at UAE. Dagdag pa ni Catherine at Alden, bukod sa love story ni Joy at Ethan, ang Hello, Love Again ay alay nilang dalawa para lalo pang lumakas ang Philippine cinema at tangkilikin sa buong mundo. Yun yung naging inspiration namin na they're back and we have to give them the best 2 hours of their life. Parang ganun. And we owe it to the people. Yung comfort na nabigay niya sa amin, it's the least we could do eh. Parang to not let the Philippine cinema die. Abangan ang Hello, Love Again sa mga sinihan starting November 13. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Jovi. Thank you, MJ. At yan po mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan ni Cheryl Cosim, ako si Jovi Francisco. Kami ang 1PH, dahil serbisyo para sa Pilipino.